Noong June 19, 1992 ay may tatlong bangkay ng babaeng sinalvage na dumating sa isang purinarya sa Baguio City. Yung nag-iimbalsa mo ay nabigla sa nakita niya dahil yung sitwasyon ng tatlong babae ay kaawa-awa. Yung isa pa nga sa mga to ay may tali pa sa leeg. Ang ginawa ng embalsamador ay tinanong niya yung mga pulis kung ano nangyari, saan sila natagpuan at kung sino kaya ang gumawa ng karumal-dumal na krimen na to. Ang sabi ng mga pulis ay hindi pa daw nila alam, pero natagpuan yung bangkay ng tatlong babae na yun sa isang bangin sa isang sitio sa Sablan, Benguet. Bagaman sanay na yung embalsamador na to na makakita ng mga bangkay, pero hindi niya maiwasang maawa sa bangkay ng tatlong babae na to. Puro saksak yung mga katawan nila, puro pasa. Yung isa ay basag pa yung ulo, may mga bakas na mga tali sa kamay, pati sa leeg nila, na mukhang pinahirapan talaga yung mga to kung sino man yung gumawa. Nung nakumpirma na ng mga pulis yung pangalan ng tatlong babae na to, ay nabigyan na ng hudyat o senyales yung mga embalsamador na pwede na nilang simulan yung pag-iimbalsamo. Makalipas ang ilang mga minuto, yung isang embalsamador ay hindi gumagalaw at nakatitig lang siya sa kamay nung isa sa mga babae. Dahil tuturukan niya na sana to ng chemical sa katawan. Chemical na tinuturok nila para mapreserba nito yung katawan ng tao. Hindi niya malaman kung guni-guni niya lang ba yun, pero nakita niya talagang gumalaw yung kamay ng isa sa mga babae. Lumapit siya dito ng konti, hawak-hawak pa rin yung panturok. Mula ng pagkakatitig niya sa kamay ay nilipat niya yung pagkakatingin niya sa mukha nito. At dito siya lalong kinilabutan dahil nakita niya yung mukha ng babae na to na nakadilat yung mata at nakatitig sa kanya. Napatalon siya at napasigaw at tumakbo siya palabas ng morgue. Hinabol niya ngayon yung mga pulis na nagdala dun sa mga bangkay habang natataranta at sumisigaw na dumilat daw yung babae. Kaya't agad tumakbo yung mga pulis sa loob ng morgue kung nasan tong bangkay na to at maging sila ay hindi makapaniwala sa nakita nila. Ang laman ng video na to ay ang kwento ng isa sa mga karumal-dumal na krimen na nangyari sa Benguet na mas kilala sa tinatawag na Benguet Massacre. At kung kagaya kitang mahilig makinig sa mga ganitong uri ng kwento, mga horror, mystery, mga solved and solved cases, ay ilike mo na tong video na to and don't forget to subscribe. Simulan na natin ang kwento. Ang mga impormasyon sa video na to ay galing mismo sa Korte Suprema. Mga impormasyon na maaaring tignan ng publiko. Iiwan ko na lang yung link sa description at sa comment section at maaari nyo itong basahin. Mag-aalas 8 ng umaga ay nagulat yung mga taong dumadaan sa gilid ng kalsada sa Sitio Daques sa Banangan, Sablan, sa Benguet. Dahil sa gilid ng kalsada na yun ay may bangin at may nakita sila dito, isang babae. Agad silang nagmadali at nagpatawag ng mga pulis. Makalipas pa lang ang ilang minuto ay nagdatingan na yung mga to. Dahan-dahan silang bumaba ng bangin at dito ay nakita nga nila yung babae at wala na itong buhay. Punong-puno ito ng mga saksak sa katawan at may bakas ng tali sa kamay at sa leeg nito. Agad pinalibutan ng mga pulis yung bangin at kalsada para hindi ito puntahan ng mga tao at hindi magulo yung crime scene. At dito ay nakakita pa sila ng ilang pares ng sapatos kaya't nag-ikot pa sila sa paligid na baka may kasama pa to. At sa pag-iikot-ikot nila dito, 50 talampakan ay nakakita pa sila ng isa pang bangkay ng babae. At 30 talampakan mula dun sa pangalawang babae ay nakakita pa sila ng isa pang bangkay. Dito ay napaisip na yung mga pulis na kung ilang bangkay pa ba ang makikita nila kung patuloy pa silang maghahanap dito. Pero dahil naputol na yung bangin at puro puno na dito, naisip nila baka yun na yung huli. Dito ay nakita nilang pare-parehas ng sinapit yung mga babae. Puro dugo yung mga katawan nito, mga bakas ng saksak, mga tali sa kamay, at yung ikalawang babae pa nga ay may tali pa sa leeg. May mga bakas din sila na mga palo sa ulo. Tinignan nila yung mga wallet na mga to kung meron sila mga ID. At dito ay nakumpirma nila na ang pangalan ng isang babae ay Zenaida Diones Ragadi na nakatira sa Binalonan, Pangasinan, na mahigit 70 kilometro ang layo kung saan sila natagpuan. Hindi malaman ng mga pulis kung paano napunta yung tatlong babae na to dun at kung sino kaya ang makagagawa ng karumal-dumal na krimen na to. Pinadala na nila yung tatlong bangkay na to sa Ilagan Funeral Homes sa Baguio City. At mula sa Benguet ay bumiyahe yung mga pulis papunta sa Binalonan, Pangasinan at hinanap nila yung mga kamag-anak ng tatlong bangkay. At dito ay nakita nila si Juanita at si Eusebio Diones na siyang mga magulang na Zenaida Diones.
Mula sa Binalonan, Pangasinan ay bumiyahe sila papunta sa Ilagan Funeral Home sa Baguio City para makita kung anak nga ba nila talaga yung bangkay na yon. Pagpasok ni Juanita dun sa morgue ay nakakita siya dito ng 3 bangkay na nakataklob ng puting tela. Masakit man sa puso ni Juanita ay isa-isa niyang tinignan yung mga to at kinumpirma niya na si Zinaida, Vivian at Myrna yung 3 bangkay na yon. Hindi makapaniwala si Juanita sa mga nakita niya dahil ang huling paalam ng mga to ay pupunta lang sila sa La Union para puntahan yung isa niya pang anak na si Toribio para kumuha ng pera. At ngayon ay tinititigan niya na yung mga bangkay na mga to. Pagkatapos makumpirma yung pangalan ng 3 bangkay ay sinabihan na nila yung mga embalsamador na pwede na silang mag-embalsamo. Kaso nagulat yung mga pulis, hindi pa man sila nakalalayo ay tumatakbo na yung embalsamador papunta sa kanila na sumisigaw na dumilat daw yung isa sa mga babae. Hindi makapaniwala yung mga pulis sa narinig nila, kaya't agad silang nagtakbuhan papasok ng purinarya at hindi makapaniwala yung mga pulis sa binggit sa nakita nila. Dahil yung isa sa mga babae na ang pangalan ay Myrna Diones, 14 na taong gulang, na punong-puno ng saksak yung katawan, basag yung ulo, may mga bakas na mga tali sa leeg at mga kamay, ay nakita nga nilang gumagalaw yung mata nito. Imbis na matakot yung mga pulis kagaya nung naging reaksyon ng embalsamador, ay nagmadali silang kumilos at biniyahe si Myrna papunta sa Baguio General Hospital. At makalipas ang ilang oras na paglilinis at paggagamot sa kanya, mga 2:00 ng hapon ay nagising si Myrna. At dito ay nagsimula siyang tanongin ng ilang mga investigador kung ano nangyari sa kanila at sino ang gumawa sa kanila nito. Hindi pa masyado makapagsalita si Myrna dahil medyo mahina pa yung katawan niya noong mga oras na yon. Pero ang tanging naintindihan ng mga pulis ay pulis daw yung gumawa nun sa kanila. 4 daw sila magkakasama at ang mga pulis daw na gumawa sa kanila nito ay mga pulis sa San Fernando sa La Union. Ayan lang yung mga impormasyon na nakuha nila kay Myrna kaya't pinabayaan na muna nila itong makapagpahinga. Kinabukasan, June 20, ay na-interview na siya ng Chief Investigator noon na si SPO4 Mariano Rabaha III at dito nakumpirma ni SPO4 Rabaha ayon sa statement ni Myrna na mga pulis daw sa La Union yung gumawa nito. At dito ay nakipag-ugnayan sila sa Provincial Director ng PNP sa La Union at binalita nila sa mga to na mukhang yung mga pulis daw nila ang gumawa nung karumal-dumal na krimen na yun. At dito ay pinabayaan na muna nila si Myrna na makapagpahinga. Nung sumunod na araw, June 21, ilang kilometro ang layo mula kung saan natagpuan yung mga katawan ni Myrna, Zinaida at Vivian, ay nakita na ng mga pulis yung pangatlong kasama ni Myrna na ang pangalan ay Laurita Diones. Nakapareho ang sinapit ng bangkay nito kagaya ng kay Zinaida at Vivian. Pinakitaan ngayon ng mga picture ng mga pulis sa La Union si Myrna. 35 mga picture yon ng mga pulis at may tinuro siya dito na 5. Makalipas ang ilang araw nung June 24, 1992 ay isinakay si Myrna sa armored car para maprotektahan siya dahil mga pulis yung sangkot dito. At mula sa Baguio General Hospital ay bumiyahe sila papuntang Camp Diego Silang sa San Fernando, La Union. At dito ay pinapila nila lahat ng mga pulis at tinuro na ni Myrna kung sino yung 5 na tinuro niya din sa picture na pinakita sa kanya. Ito ay sina SPO1 Flores, PO1 Merca, PO2 Corpus, PO3 Artienda Jr. at PO3 Tubera. Mga PNP sa La Union. Masakit man para kay Myrna Diones pero kailangan niyang ikwento yung nangyari sa kanila bago sila natagpuan sa Sitio Daques sa Sablan, Benguet. Ito mismo yung pagkakakwento ni Myrna. Noong June 16, 1992 ay nakausap niya sa telepono yung kuya niyang si Toribio Diones na nagtatrabaho at nakatira sa San Fernando sa La Union. Tinanong siya ngayon ng kuya niyang si Toribio kung gusto niya pa ipagpatuloy yung pag-aaral niya. Ang sabi niya naman ay gusto niya daw talaga mag-aral. Kaya ang sabi ng kuya niya, o sige pumunta ka dito kinabukasan, isama mo yung ate mo, bibigyan kitang pera, mamili ka ng mga gamit mo para sa pagpasok. Tuwang-tuwa si Myrna noong mga oras na yon dahil ang buong akala niya ay hindi siya makakapagpatuloy sa pag-aaral dahil magpapasokan na ay wala pa rin siyang mga gamit. Kaya naman kinabukasan umaga pa lang ay nagsimula na siya mag-asikaso kasama yung ate niyang si Zinaida para sa pag-alis nila at bandang 9:00 ay nagpaalam na sila sa mama nilang si Juanita na pupunta na daw sila sa La Union.
Bumiyahe sila ngayon papunta sa Urdaneta, Pangasinan at dito ay nakita nila yung pinsan nila at hipag na sina Laurita Diones at Vivian Diones na noon ay 5 buwan ng buntis. Papunta rin noon sa La Union yung dalawa, kaya naman sabay-sabay na silang sumakay sa bus papunta sa San Fernando. Hindi na abutan nila Mirna at Zenaida yung kuya nilang si Toribio, pero yung asawa naman nito yung nag-abot ng 1,000 kay Mirna na magagamit niya sa pamamalengke. Bago sila umuwi ay doon na sila na malengke sa San Fernando, siguro dahil mas mura dito yung mga bilihin. At makalipas ang ilang oras na pamimili at pag-iikot-ikot ay nakaramdam ng hilo si Mirna, kaya nung nakakita siya ng butika ay bumili siya dito ng gamot. Habang nakapila siya dito sa butika ay may nakita siyang lalaki na nakatingin kina Zenaida, Vivian at Laurita na noon ay namamalengke sa mga ukay-ukay. Habang naghahanap si Mirna ng mabibilan ng tubig para makainom na siya ng gamot, yung 3 niyang kasama ay nagsisimula na maglakad papunta sa sakayan pauwi sa kanila. Pero bago pa man sila makasakay, yung nakita ni Mir ng lalaking sumusunod-sunod dun sa 3 ay hinarang sila. 2 silang humarang nun na nagpakilala ng mga pulis. Ito ay si PO1 Flores at si PO3 Tubera. Sinabihan sila ng 2 pulis na bawal silang umalis. Sumagot naman sila Zenaida kung bakit, ano nangyari. Pero ang sabi ng 2 pulis ay may nagsumbong daw sa kanila na magnanakaw daw sila ng mga damit. May mga tindera din doon na nagturo sa kanila na sila daw yung magnanakaw mula sa Urdaneta sa Pangasinan. Ang sagot naman ng 3 ay hindi daw sila nagnanakaw kahit tignan pa nila yung mga gamit nila. Si SPO1 Flores ay rumadyo sa mga kasamahan nila na kailangan daw nila ng backup. Makalipas ang ilang minuto ay may dumating na sasakyan at may mga pulis na nakasakay at sinabihan sila nito na sumakay sa loob. Nung nakita ito ni Mirna, bagaman natatakot siya dahil hindi niya alam umuwi sa kanila, ay humabol siya sa ate niyang si Zenaida at sinabi niyang isama na daw siya. At dito ay dinala sila sa Kanaway Police Substation kung saan ipinasok silang 4 sa napakaliit na kulungan. Ang sukat ng kulungan na yon ay 9 na talampakan ng haba at 4 na talampakan ng lapad. May higaan naman sila doon na halos hindi talaga sila magkasya. Makalipas ang ilang oras ay sinabihan na nila yung mga pulis na palayain na sila dahil wala namang ebidensya. Bukod pa dyan ay napakainit at napakasikip dun sa kulungan. May kasama silang buntis, baka kung anong mangyari dito. Pero sa kabila ng pagmamakaawa at pakikipag-usap nila ay hindi sila sinasagot ng mga pulis. Pinakain naman sila dito hanggang sa kinabukasan, so June 18 ay hindi pa rin sila pinapalaya. Ni hindi man lang sila kinakausap ng mga pulis. Basta't binibigyan lang sila ng pagkain ng mga to at hindi sinasagot yung mga tanong nila. Nung lumabas nung station yung mga pulis, yung tagaluto nilang matanda doon sa station ay lumapit kila Mirna. At yung matanda na to ay binabalaan sila Zenaida na umamin na daw sa ginawa nila dahil yung mga pulis na yon na dumampot sa kanila ay mga mamamatay tao. Sa pananalita ng matanda na yon ay parang hindi ito yung unang beses na nangyayari to. Dito na nagsimulang umiyak si Mirna pati yung mga kasama niya. At pagbalik ng mga pulis ay nakiusap sila sa mga to na palayain na sila dahil wala talaga silang ninanakaw dun sa palengke. Pero gaya ng una, hindi sila kinakausap, hindi sila pinapakinggan o sinasagot ng mga to. At kinagabihan ng araw na yon, bandang 11:30 ng gabi, ay may dumating na lalaking matangkad at maputi dun sa station na yon na tinatawag ng lahat ng mga pulis na nandun na Sir. Minamasahe pa nila to at nagkikwentuhan sila. At makalipas ang mahigit sa 1 oras, bandang 12:45 ng madaling araw, so June 19 na to, ay lumapit sa selda nila si SPO1 Flores. Binuksan yung kulungan nila at sinabihan silang lumabas na at pupunta sila kay Mayor Ortega. Sinabihan sila ng mga to na dun sila magpaliwanag at humingi ng tawad. Napaisip sila na madaling araw na nun, sinong mayor pa kaya ang gising, pero sumama na lang sila dahil naisip nila pagtapos nito, makakauwi na sila. Pumasok sila ngayon sa sasakyan na ginamit sa paghatid sa kanila doon din sa station. Mahaba ito na parang mobile ng mga pulis. Ang nasa harapan at driver ay si PO3 Artienda Jr. at katabi niya naman si SPO1 Flores. Sa likod ng driver nakaupo si Mirna, katabi niya si PO3 Tubiera at nasa harapan naman ni Tubiera si Vivian at si Zenaida na silang pinaggigitnaan ni PO1 Merca at PO2 Corpus. Ang ipinagtataka ni Mirna, bagaman may space pa dun sa loob ng mobil, si Laurita Diones na pinsan niya ay isinakay sa pulang sasakyan na sumusunod sa kanila na ang nagdadrive nito ay yung tinatawag na Sir na mga pulis. Yung matangkad at maputing lalaking dumating dun sa station noong 11:30 ng gabi. At sa paglipas ng mga oras na pagbiyahe nila ay nakita nila Mirna yung arko sa kalsadang dinadaanan nila ang nakalagay Municipality of Naguilian.
na lugar papalayo sa munisipyo ng San Fernando, La Union. Dito ay nagsimula na magtanong si Vivian at Zenaida na kung saan daw talaga sila dadalhin dahil anong oras na at kailangan na nilang umuwi. Pero gaya ng una ay hindi sila kinakausap ng mga pulis. Makalipas pa ang ilang minuto ay nakakita ulit sila ng sign na ang nakalagay, "Welcome to Burgos." Nung mga oras na to, yung pulang sasakyan na nasa likod nila kung saan nakasakay si Laurita ay nasa likod pa nila. At dito, yung lalaki nakasakay sa unahan ng sasakyan na si SPO1 Flores ay sinabihan na yung mga kasamahan niyang pulis na iposas na sila. At dito ay sinabihan silang tatlo na ilagay yung mga kamay nila sa likuran nila at isa-isa silang pinosas. At dito na sila lalong natakot dahil pagkatapos silang iposas na mga to, yung tatlong pulis na katabi nilang tatlo sa likod ng sasakyan na si PO3 Tubiera, PO1 Merca at PO2 Corpus ay kumuha sila ng kanya-kanya nilang tali at may hawak silang matutulis na kawayan. Dito na sila lalong natakot. Wala silang magawa dahil ng mga oras na yun ay nakaposas na sila at hawak-hawak sila ng kanya-kanya nilang mga pulis na bantay. At makalipas ang ilang minuto nung nakakita ulit sila ng sign na "Welcome to Cordillera", ito na yung mga lugar na wala talagang bahay, walang mga ilaw at halos walang mga sasakyan na dumadaan ang ganitong oras. Sa kilabot ni Mirna ay nakita niya si PO1 Merca gamit-gamit yung tali nitong hawak ay sinakal nito yung ate niyang si Zenaida. Ganon din yung ginawa ni Corpus kay Vivian at wala na siyang nagawa nung nakaramdam siya ng tali sa leeg niya dahil sinasakal na rin pala siya ni PO3 Tubiera. Umiiyak na si Mirna noong mga oras na to pero nakita niya si Zenaida at pati si Vivian na nakasubsob na rin yung mga muka at sinasaksak gamit yung mga kawayan na hawak ng mga pulis sa iba't ibang bahagi ng katawan nila. Sa muka, sa likod, pero wala silang magawa dahil nakatali yung leeg nila at nakaposas yung mga kamay. At nagsimula na rin maramdaman ni Mirna na sinasaksak na rin siya ni PO3 Tubiera. Kitang-kita ni Mirna na nagtatalsikan yung mga dugo dun sa loob ng mobil pero wala siyang magawa kundi umiyak hanggang nakaramdam siya ng mga palo sa ulo niya ng napakalakas hanggang sa nawala na siya ng malay. Ang sumunod na naalala niya ay may tinitignan siyang lalaki at yun na yung sa funeral homes sa Baguio City. Nawalan ulit siya ng malay pagtapos nito. Nung nagising siya ay nasa ospital na siya at may mga pulis sa paligid niya. Hindi siya makapagsalita dahil natatakot pa siya dahil di niya alam kung sino yung mga pulis na yun. May mga saksak si Mirna sa tagiliran, sa dibdib, basag din yung ulo niya at muka kaya't hindi makapaniwala yung mga pulis na buhay pa pala siya. Hindi nila maintindihan kung paano to nangyari sa kabila ng napakarami ng dugong na wala sa kanya. Pero ang importante sa mga oras na yon ay buhay ito at malalaman nila kung ano ba talaga nangyari sa kanila. Yung unang dalawang bangkay na natagpuan ay sina Zenaida Diones, ate ni Mirna, at si Vivian Gonzalez Diones, hipag nila na noon ay 5 buwan ng buntis. Makalipas ang 2 araw noong June 21 natagpuan si Laurita Diones na noon ay sumakay sa pulang sasakyan. Nung tinuro ni Mirna yung 5 pulis na to, nung nasa Camp Diego sila sa San Fernando, La Union, ay tumanggi yung 5 pulis na may kinalaman sila sa pangyayari. Ang sabi pa nga nung isang pulis kahit mamatay daw siya o matunaw nung araw na yon, ay wala daw talaga siyang kinalaman dito. Nagsimula sila ngayon mag-imbestiga pero yung 5 pulis na to na tinuro ni Mirna ay may matitibay na alibay. Yung isa ay naka-off duty, yung isa kasama yung anak niya, yung isa naman naglalaro ng chess nung nangyari yung krimen kasama yung mga kaibigan niya. Pero sa kabila nito ay pinanigan ng korte si Mirna dahil naituro niya yung picture ng 5 na to nung nasa ospital pa siya at nakumpirma niya to nung nasa Camp Diego sila. Dinala ngayon si Mirna sa iba't ibang istasyon sa La Union para ituro nito kung saan sila kinulong. Ang sabi ni Mirna ay malapit daw to sa airport ng San Fernando kaya dinala siya sa Kanaway Police Substation at kinumpirma niya na dito daw siya kinulong. Kasama yung ate niya, pinsan at hipag nung June 17 hanggang June 19. Ito ay police substation kung saan nakadestino yung mga pulis na tinuro niya. Nadamay sa kaso si SPO4 Macapagal dahil siya yung operational officer ng Kanaway. Pero hindi siya nasintensyahan dahil walang sapat na ebidensya laban sa kanya. Sa kabila ng tinuro ni Mirna, si SPO4 Macapagal na nandoon sa sasakyan nung sinundo sila sa palengke sa La Union. Gayun pa man yung 5 pulis na itinuro ni Mirna ay nahatulan ng reclusion perpetua habang buhay na pagkakakulong sa New Bilibid Prison. Pero hindi na nila nalaman kung sino yung maputi at matangkad na lalaki na tinatawag ng mga pulis
na sir. Sabi ng mga prosecutor kung may death penalty daw sa Pilipinas ay ayun yung ihahatol sa lalanong krimen na ginawa nila. Na silang mga pulis na dapat nagpoprotekta sa mga sibilyan ay sila pang gumawa ng karumal-dumal na krimen na to. Gayunpaman matibay yung paninindigan ng mga pulis na to na matibay ang mga alibay nila at wala silang kinalaman doon sa krimen. Ang mga naging kaso nila ay 2 counts of murder. Ito ay sa pagkakapatay nila kay Zenaida at Laurita, isang murder with unintentional abortion sa pagkakapatay nila kay Vivian na 5 buwang buntis noong mga panahon na yon, at isang frustrated murder para kay Myrna. Bagamang sabihin natin na may mga nagtitinda nga talaga noon sa La Union na nakakita dun sa 3 na nagnanakaw ng damit na matindi namang itinanggi ni Myrna, ay hindi maitatangging hindi makatao yung ginawa ng mga pulis doon sa 4. Sa kabila ng pangyayari na to, si Myrna ay nagpatuloy sa buhay niya at nagkaroon na ng asawa at mga anak. May moving inilabas noong 1993 na may pamagat na The Myrna Dionne Story, Lord Have Mercy, na pinangunahan ni Chris Aquino. Hindi ito kinatuwa ng Korte Suprema dahil inilabas nila yung movie habang gumugulong pa yung kaso. Idinagdag pa nila sa movie na yon na pinagsamantalahan yung 4 na babae, pero napatunayan naman sa korte at ayon sa testimonya ni Myrna na hindi to totoo. Ginawa lang siguro nila yun sa movie para lalong magalit yung mga tao sa gumawa ng krimen. Mag-iwan na lang kayo ng comment kung ano masasabi nyo sa kwento na to. Thank you for watching guys. Magkita-kita na lang tayo sa susunod na kwento.